What's up, Pinas? Siguro naman alam nyo na to. Lingid sa ating alam na itong nakaraan na April Fool's Day na regarding dito sa video ng Taragis, yung post nila na regarding dun sa pagtatattoo sa noo. At ang pagpunta ni Sir Carl Quino, ang may-ari ng Taragis, kay Sir Ramil Albano. Yo, what's up mga chong? Papunta tayo ngayon sa North Caloocan kasi last time nag-post ako ng nung April Fool's Day na kung sino makapagpatattoo sa noo mananalo ng 100,000. April Fool's ngayon, sa kasamaang palad, may isang gumawa, hindi ko alam. So, puntahan natin siya, tingnan natin yung sitwasyon niya, kung ano bang ginagawa niya, kung ba't niya ginawa yung bagay na yun. Boss! Balita! Kamusta? Kamusta? Nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo. At sa kasamaang palad, Chong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun ang nangyari. Pakita mo lang yung post. Yung A lang, yung nasa ano lang, nasa may gitna. Sa wall lang. Tapos nagpatattoo ka na kagad. Ba't mo kuya, ba't mo naisipan, ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan para sa bunso kong anak, at saka sa yung pang-tuition ng anak ko. Pang-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Salamat, maraming salamat. And finally, the last video, yung pag-post ni Sir Carl Quino na ang Taragis The Revelation. Aamin na ako. Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa ko, ay magbabago ang takbo ng lahat. Way back April 1, 2023, ay nag-iisip ako ng susunod na plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang Taragis. Kailangan ay mag-i-involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag-isip ako, saan nga ba interesado ang mga Pilipino? Paano pa kaya ako magba-viral bukod sa challenge? At kung paano ko pa hihigitan ang pamimigay ko ng 10,000? At ang tanging naisip ko lang noong April Fool's Day ay paghandaan ang araw na yon sa susunod na taon. At dito na nagsimula ang lahat. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatattoo sa noo. Ang plano ay kumuha na isang tao na kayang magsakripisyo sa gagawing act na ito. Mahirap to, pero kung may sasabak sa challenge, ay handa akong magbigay na 100,000 piso. At siya si Tatay Ramil. 47 anyos, nakatira sa Bagong Silang, Caloocan. Dating fishball vendor at ngayon ay nag-aalaga na lang ng kanyang anak na may Down syndrome. Tandaan nyo, itong usapan na to ay last year pa. At ito ang eksakto na pinag-usapan namin. Deleted na yung account ng tattoo artist, pero siya yung isa sa tao dyan. Sabi ni Kuya Ramil ay willing daw siya kasi para daw sa anak niya. Tinanong ko siya kung hindi niya ba pagsisisihan. Ang sabi niya okay lang naman daw basta para sa anak niya. At naalala ko rin na naging challenger din pala siya ng Taragis. Kaya nakuha niya ang loob ko na siya na lang ang magpatato. So, Kapinas, anong sa tingin nyo nangyari dito? Tayo ba'y talagang naloko, nagpaloko, nagoyo, nabukulan? Ngayon na sinabi nga ni Sir Carl na ito'y lahat ay isang palabas at publicity stunt lang at scripted ito na naggamit si Sir Ramil, which is hindi ko rin masabi kung naggamit dahil nagkasundo naman sila. I mean, umuo siya, hindi naman siya nagpagamit. Ginawa niya yon in bukal sa puso niya na magpatato kapalit ng 100,000. Kayo Kapinas, ano bang masasabi niyo regarding this issue? Kung publicity stunt ba talaga siya? Scripted siya para makagain ng followers, isang marketing strategy para makagain ng attention para sa business na Taragis Takoyaki? Kung iisipin natin, di ba, parang yung sa nangyari na to, yung parang sa movie na Now You See Me, napagkaalam naman natin itong si Carl Quino ay isang magician din.
na ginamit niya ang kanyang utak, ang kanyang diskarte para makabuo ng ganitong scripted na storya na para kumagat lahat ng tao at ang mga business brands na para tumulong at para kaawaan si Sir Ramil Albano. And sa tingin nyo, ano din masasabi nyo kay Sir Carl na regarding this, na opportunista lang ba talaga ang dating niya or talagang magaling lang siya talagang mang-magic ng isang storya? So Kapinas, iiwan ko na lang dito tong video na to or itong mga sinasabi ko. Wag na natin pahabain dahil total alam na rin naman natin kung ano ang storya. Pero masasabi ko lang sa inyo, hihintayin ko ang comment nyo. Kayo na ang magdesisyon regarding this issue. Para matapos ng lahat, tara, pag-usapan natin kung anong tingin nyo sa nangyaring sa storya nito sa Talagis Takoyaki. Kapinas, kung di ka pa nakaka-follow, just follow me, like, share, and comment. At tara, pag-usapan natin regarding this sa issue ng Talagis Takoyaki at ang kanyang kasama na si Sir Ramil Albano. So tayo ba'y lahat na i-magic? Na magic ng isang scripted na istorya para sa isang business publicity stunt. Pilipinas, thanks for watching. Peace. Picture ko ng Friday, 9:27 PM. Kung saan makikita ang litrato ni Ramil na meron nang tattoo sa noo at ang petsa ng screenshot. March 29, 3 araw pa bago nag-post ng challenge. March ng gabi. Sigurado ako hindi April 1 yan. Giinom lang kami, nagulat ako. Pagtanggal niya ng sombrero, sabi ko, ano yan? Tattoo pala. Kapitbahay po namin yun, si Kuya Ramil. Pero nakita po namin yung tattoo niya, yung Biyernes Santo. Tinanong ko naman kung saan, para saan yun eh. Sabi niya lang sa akin, secret eh. Hindi ako nagkakaman, nakita ko yun, March 30 to 31. Inampas ko pa nga eh. Biglang umaray. Ibig sabihin, legit. Yung lumabas na yan ay gawa-gawa lang nila. Baka ine-edit lang yan. Aamin na ako. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral. Pahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatattoo sa noo. Sabi ni Kuya Ramil ay willing daw siya. Tinanong ko siya kung hindi niya ba pagsisisihan. Ang sabi niya okay lang naman daw basta para sa anak niya. Hindi scammer si Tatay Ramil. Yes, part to ng marketing stunt mula una hanggang huli. Ginawa namin lahat para makaanin ng engagement sa negosyo namin. Dala ng pangangailangan. Kung yung pangangailangan namin sa pag-aaral ng anak ko. Ako po yung nagtattoo kay Sir Ramil nung March 28, makatulong kay Brad Ramil. Kung nagtanong lang po si Carl sa akin kung may kilala akong papayag na magpatattoo sa noo. Medyo talagang natakot po. Willing naman. Tinanong naman namin sila kahit di na daw. Ibalik na po lahat ng mga nagbigay ng donasyon. Pero may mga iba, may mga ilan-ilan na ayaw na nilang tanggapin. Kasi nga, para daw yun sa anak ni Tatay Ramil. Ito, halo-halong emosyon, no? Kaba, takot, mga nagalit o nainis, sa mga natuwa. Humihingi ako ng patawad sa kanila. Ganito ako mag-isip bilang isang magician.